Pinagbibitiw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lahat ng opisyal ng ahensya hanggang sa mga district engineer. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang pakay ni Dizon sa akbang na ito? Jiggy, malinaw kasi yung utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Linisin ang hanay ng DPWH. Kaya ngayon, na unang araw ni Secretary Vince Dizon bilang kalihim ng DPWH, iyan agad ang ipinag-utos niya ang maghain ng courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng nasabing ahensya mula sa mga undersecretaries pababa hanggang sa district engineers. Ang piling daw sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos, tanggalin ang mga korap, hanapin kung sino-sino dito sa mga tauhan ng DPWH ang matitino at maayos magtrabaho at sila ang ilagay doon sa mga sensitibong posisyon. Pero maliban dyan, Jiggy, ipinaliwanag din ni Secretary Vince Dizon na isa doon sa mga hakbang na gagawin niya para malinis yung ahensya ay magpapatupad ng lifetime o yung panghabang buhay na blacklisting. Sa ngayon kasi hanggang isang taon lang kapag na-blacklist yung mga contractors. Pero ang gustong mangyari ni Secretary Vince Dizon, habang buhay na yan. Hindi na rin daw kailangan na sumailalim pa yan sa investigasyon. Basta nakita na puro ghost project o di kaya naman yung mga substandard ang ginagawa nitong mga contractor na ito, automatic na raw, nakasama sila sa blacklist. Sabi nga ni Secretary Vince Dizon, posible na unang masampulan yung mga contractor doon sa mga lugar na nabisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa ay yung nandyan sa Bulacan at saka doon sa Benguet na malinaw naman na palpak talaga yung mga flood control projects. Maliban dyan, sinabi rin ng Secretary Dizon na magkakaroon ng revamp doon sa PCAB o yung Philippine Contractors Accreditation Board. Matatandaan kasi natin, Jiggy, na itong PCAB yung nabanggit ni Senator Ping Lacson na mukhang hinahayaan lamang yung pagbebenta ng accreditation o kaya nangingikil sa mga contractors kapalit ng lisensya. Pakinggan natin yung sinabi ni Secretary Vince Dizon. Wala pong milagro dito. Walang silver bullet, walang bukas, ayos na to lahat. This will take time. Because it has taken decades for this to build up like this. Enough is enough, sabi ng ating Pangulo. Hindi ko po matatanggap at hindi po matatanggap ng ating Pangulo na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagdurusa araw-araw. It is unacceptable. At Maricel, anong paliwanag ng Pangulo kung bakit niya tinanggap ang pagbibitiw ni Secretary Bonoan at bakit daw niya hinugot si Dizon mula DOTR? Jiggy, ang paliwanag sa atin dyan ni Pangulong Bongbong Marcos mismo ay yung command responsibility. Malinaw naman daw kasi na itong kino-question na sinasabing anomalya na kinasasangkutan ng ilang flood control projects ay nangyari sa ilalim ng liderato ni Secretary Bonoan. At doon na rin daw mismo sa letter ni Secretary Bonoan, sinasabi naman niya na kinikilala niya yung nais mangyari ng Pangulo na magkaroon ng accountability, transparency ang hanay ng DPWH. Bakit sa Secretary Dizon? Ang sagot dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil maganda daw ang nagawa ni Secretary Dizon sa Department of Transportation. Ibig sabihin, naihanda na raw niya itong nasabing ahensya para ipagpatuloy na lamang yung mga nasimulang programa. Total, pamilyar din naman daw siya sa DPWH, so pwedeng dalhin doon si Secretary Dizon. Narito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to Public Works because he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.